So mag-iisang taon na rin. Malapit na ang ating podcast and many people have been asking us paano namin ginagawa to ni Russell na we are far from each other. Nandito ako sa Espanya at nasa Pilipinas siya. Well, we use an application that is called Zencastr. It's super easy. Pagka gusto ninyo, katulad namin na express to share your story to the world, now you can use Zencastr. It's now super easy to record a podcast with Zencastr. Log in using your browser and start recording high quality podcast right away. Record studio quality sound and up to 4K video. 4K mga kapatid, 4K video with your guests. You can have your backups, even, itong pinakamaganda doon, these backups are of the highest quality even if the connection is unstable. So, ano pang inaantay ninyo? Go to zencastr.com/pricing and use our code Tamang Usapan, caps lock lahat. Tamang Usapan, and you'll get 30% off your first month of any Zencastr paid plan. We want you to have the same easy experiences that we have for all of our podcasting and content needs. It's time to share your story. Ako si Russell Ako naman po si Lennon. at welcome sa Tamang Usapan. Usapang may tama. Ayun. Oo, At least medyo nakakabalik-balik na tayo sa sa hopefully. regular setting. Mm. May announcement ka ba nun o sa dulo na? Ano pa yan? Susunod pa yan. Sa mga susunod pang kabanata susunod ito. pa. Oo. Sige. Noon, dito sa Pilipinas, undas ngayon. Oo. At the time of recording po, kami ay nagre-record ng Todos Los Santos. So, 1 ng November. Dito Undras. Todos Los Todas na dito kasi November 2 na dito eh. Di ba? Tayo, di ba? Dia de Yung los kanta dati, Muertos yung na. buko, di ba? Diyan ay umaga, dito'y gabi. Di ba? Wow! Kaya nga, ang oras natin ay magkasalungat. Di naman masyado. 7 hours lang. Well, bago tayo pumasok dun sa ating topic, ano ba? Meron bang dyan? Ano bang mga, dyan? Peculiar or cultural practices tuwing Dia de los Muertos? Actually, pwede nga rin maging isang topic to sa isang episode. Kasi just 50 years ago, siguro, let's say 20 years ago, yung kultura dito sa Espanya ay parang parang sa Pilipinas in terms of death, in terms of sa undas, halimbawa. Sa Pilipinas, we celebrate it as something na social, di ba? Bago pa pumasok yung Harbulin, yung Halloween na yan. Di ba? Sineselebrate natin yan. Hindi kasing lupit ng mga Mexicano na fiesta talaga. Pero almost, di ba? Kasi it's something iba na parang... talaga, no? I mean, thank you sa Coco kasi yung Coco Oo, di ba? movie, it really opened the reality called Dia de los Muertos sa buong mundo na how Latin Americans really observe yung undas nila, di ba? Almost ganoon din tayo sa Pilipinas. Menos colors tsaka menos music. Pero actually there Pero are almost, di ba? regions here. Yeah, there are certain regions here na talagang they put importance dito sa observance ng undas. 20 years ago, almost ganoon. Pero ngayon, ang observance ngayon ng maraming mga sociologists is that hindi lang sa Espanya but in the West in general, mayroong tendency to hide death. I mean, pag namatay yung isang tao, dadalhin dun sa tinatawag na tanatoryo kung saan yung lamay isang araw. Tapos kinabukasan, i-incinerate na. Wala masyadong ritual, wala masyadong, alam mo yon, yung mga seremonyas na may kinalaman sa death. Tapos itong araw na to, mayroong mga taong bibisita sa sementeryo. Pero yung iba, parang hindi na. Kaya mapapansin mo rin, mayroong mga
libro halimbawa na parang how to say to your children that their grandfather or grandmother is dead, parang ganun ba? Parang it's something na taboo. Yun yung napapansin ng Yeah. mga sociologists, which is nakakalungkot din kasi death is something very banal. The fact na itinatago na yun ng society, that's alarming. Well, anyways, yun yung pang ibang araw yun na na topic. Yeah, I think at some point we can all agree, no, yung philosophy of death, it's something that we barely talk about it. Yeah. I walang subject sa ano, sa philosophy among the major lines, no, na philosophical discourse on death. It's something na parang elective or you will really have to study about it. Pero since our topic today, medyo kaya pa naman nating hilutin papunta dun ng smooth Ah, transition. I can agree. 20 years ago, 15 years ago, at least during Ondas, lahat ng media outlets naka-focus sa talaga, 'di ba? Pilipinas talagang Oo. they are really trying to make a tailor fit na presentation na Ondas special ang tawag nila, no? Mm. Like yung Dami sa mga Magandang Gabi Bayan, yeah, yes, 'di yes. ba? Yeah, yun nga mismo, my point exactly. Like, even those engaged in investigative journalism, talagang yung discourse nila, medyo towards fictional eh. Kasi, they really have to make up something na talaga Yeah, talagang papasok pagka, dun sa parang Semana Santa, 'di ba? Pagka tumama ng gano'n talagang naka-focus dun lahat ng balita. oo, naalala ko wala talagang, yung mga masasayang noontime shows talagang they are replacing it with dramas eh, 'di ba? And, ngayon mapapansin mo, medyo bumalik na, 'no, medyo hindi na siya masyadong nag-a-adjust, 'no, ang Philippine media, 'no. To the point na, well, over the years, in a span of 2 decades, I can say na parang the media has grown in influence and in, what tawag diyan, yung grasp nila sa masses, mas naging influential lang ang media more than ever. Oo, Kasi 'di ba parang dati talagang nakikita natin ang media as kasangkapan lang, eh. Pero ngayon parang may separate entity distance. na sila na they can really shape they can really Mhm. shape yung environment, they can Yung really public opinion, precisely, yung they can culture din, 'di ba? yeah, and they can influence national and local policies. Especially sa advent ng ng modern, communications, modern technologies. Yeah, totoo. Given this digital age, dati ang media solely reserved lang sa ano eh, sa confines ng isang broadcasting room and sa isang station. Ngayon, everyone is being encouraged to actively become involved. Like, 'di ba, meron ng mga pakulo ngayon na kapag may video ka and it's something interesting or it's something important, you can share it, then ike-credit na lang sa'yo. Pero Anong actually, term nila dun, citizen journalism, yun ang term nila, eh. yun ba tawag dun? Ata. Well, at least some years ago yun yung tawag nila, hindi ko alam anong tawag nila ngayon. Baka na, influencers, vloggers. Although sadly, if I can just comment, 'no, parang kailangan ba lahat ng pinagdadaanan natin kailangan matutulad tayo sa western models? Like, kung galing sila dun parang kailangan dadaanan din natin yun. Can't we just be Can't we just Filipinos? be Can't we us? just be a Philippines na talagang hindi naman dapat na hindi naman siguro gumagaya, pero should we really have to undergo kung ano yung pinagdaanan ng iba? Like, example, yung maraming phenomena sa atin na history can tell na dumaan dun yung mga Western or mga middle powers, for example. Ang nakikita ko naman dito sa media natin, like,
Yung media sa US, you can Oo. really say na meron silang brands, eh. I mean, Mm. dalawa lang naman ang major political party sa US. So, kapag talagang Democrat sila, Talagang you mahahalata mo na you you leaning. you will really expect na talaga Very yung partisan kapag nanood po kayo ng yeah, ano, yeah, yeah. I ng think that's the right US term. news, Yeah. very partisan siya, mahalata mo kaagad. Tsaka very, ewan ko ang feeling ko hindi siya news, more on opinion. Yeah, parang Yung news anchors commentary ay, siya, eh. yeah, And talagang unlike before which is ewan ko ba, eh, ako personally kahit naman ako, hati din yung ano ko, yung opinion ko when it comes to journalism. Kasi part of me still appreciates and as much as possible would like to uphold and promote yung formal na setup aha, ng pamamalita at pamamahayag actually, pamamahayag. 'Di ba, yung, talagang prim and proper ka, pananamit, sa pananalita, 'no? Although, appreciated ko din yung other side of the coin na very spontaneous and medyo irreverent minsan. Kaso ang problema dun 'no, sa western media outlets, like talagang yung commentary sila are so spontaneous and although may script, medyo talagang unregulated, tama ba mhm, yun? exactly. Yung parang may disclaimer naman, eh, the views and opinions of the anchors or the guests do not necessarily reflect the Hindi, ang problema kasi dun pre, okey lang yung may disclaimer, kung alam mo na yung pinapanood mo is an opinion, nated. space. Oo, Parang ano sa oo, diaryo 'di ba yung opinion na section ng diaryo, yung alam mo na editorials. ano yun, na opinion yun, so hindi yun balita. Kaso ang problema, ano 'to, US ano pa lang 'tong pinag-uusapan natin, US media. Ang problema sa US media is like ano, balita yung pinapanood mo, eh, pero ang naririnig mo opinyon. Editorials na agad, diretso na. Editorials na, yeah. Na parang halimbawa, kapag halimbawa yung isang media outlet is talagang Republican yung Hmm, leaning nila, any news about the current president there, talagang oo meron ng talagang commentaries tad-tad. na oo, 'di ba? And, I mean, this is very, very manifest during the time of, former President Trump, eh. Talagang Mhm. tinitira talaga siya sa ano, like may analysis every after ng report na halimbawa lumipad mula dito si ganito, papunta sa ganito, "Tingnan niyo 'yan, ganito talaga, grabe talaga." Parang 'Di gano'n, eh, ma-imagine na. 'di ba? Unlike dati parang dumalo sa isang pagpupulong si ganito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Inaasahan ang kanyang pagbalik sa Pilipinas sa ganito. Mhm. Wala, walang ano, walang kasitan, 'di ba? Or Wala, halimbawa niragasan ng isang matinding ganito sakuna, chu-chu-chu-chu. nasa Eh, sa'yo yung pag-form ng opinion later. oo. O kaya mariin na kinundena ni ganito ang ganito. Wala ng komentaryo na, "Grabe naman talaga ang simbahang Katolika sa Pilipinas 'no, napaka-homophobic talaga, napaka-ano talaga 'no, discriminatory." May gano'n kasi tayong ano, tendency ngayon na napapansin ko dito sa ako natin, sa Nagka-copy paste. oo, minsan kaya nga sinasabi ko, alam ko na pag-usapan natin 'to sa isang usapan natin, eh. It's very important during these days to really review the prism where people are coming from, eh, 'di ba? Like dati, it's very easy hindi pala easy kasi hindi na madaling magbasa ng diaryo. By the way, just to ano, para hindi naman masyadong intense yung kuwentuhan. One of the trainings namin sa Capuchins no'n is for us to improve our English, kailangan namin magbasa ng PDI at saka ng Philippine Star. Putang ina ang hirap talaga kasi hindi mo maintindihan yung mga English, so kailangan meron kang katabing may bangko dictionary, Mm. ta's meron kang notebook. Tapos hindi ko alam kung anong araw yun, eh, pero there is one day during the week, dinner ba? Parang dinner, oo. Mhm. I think it's Monday, na during dinner meron kang word of the day, like Wow, you use it in a sentence. May pa-spelling bee. Ta's every week ipino-post sa bulletin board yun, yung mga new words.
Wala lang, naalala ko lang. Kasi gano'n nga, eh, gano'n ka revered. Kumbaga holy siya in a different dimension, gano'n ka respected Mm. yung mass media, yung malayang pamamahayag, eh. Kaya nakaka-disappoint lang na parang, "Uy, bakit ano, ba't may bahid na? Kailangan ba kapag ano?" Ewan ko, ikaw nun, di ko alam kung nagre-research ka pa ba, do you personally go on searching dito sa mga local news dito sa Philippines? Kasi ano pa lang, heading pa lang ng balita. Ma-high blood ka na. Hindi na nga ako nagbabasa minsan ng ano, Hindi, ng ayun, balita diyan, ma-high hindi blood ka na, eh. bukod dun, I mean, heading pa lang alam mo na kung kanino sila, eh. Yeah, that's true. Kasi merong mga outlets na talagang kasi ang heading should really comprise, like hindi mo pa nababasa, meron ka na idea, Mhm. 'di ba? Halimbawa, ano bang magandang example na napapanahon lang din? Example, sinabi ni ganitong political figure, yung pinaka-main topic supposedly was a conduct of a congress. 'Di ba? Halimbawa, may kinonduct na isang conference or activity. Aha. Yung mga independent talaga na outlets, media outlets, they'll just say, key executives gather in Manila for a conference. Parang ganun, di ba? Mhm. Or ano, top climate change experts gather in Manila for a conference. Mhm. Yun yung Tapos fact. ngayon, meron kang, ano ba, may kinikilingan ka naman ngayon. Sabihin mo dun, person A vehemently rejected during a conference. Meron ka ng ano eh, Yung choice of may words. meron ka ng shaping dun eh, 'di ba? Like, halimbawa si ganitong personality, against ka sa kanya. So, instead of simply reporting his or her activities, magmamar ka na eh, mamar mo na yung ano eh, yung activity into something Mm. bad eh. Like, instead of serving the public, this person simply went on, 'di ba? It's happening. That's sad. That's sad actually. Yeah, actually. Kasi, ewan ko nakakalungkot ito kasi parang nagka-copy paste lang tayo. Ang dami nating kinopy paste sa US, friend. Simula sa porma ng gobyerno natin, kaya tayo unitary presidential, kinopy lang natin yung sa US. Tapos yung ang dami, kinakopy natin. Tapos ngayon, pati yung media tradition nila, well, tradition, pero bago lang yun na nangyayari. I think, parang nakokopya na rin natin. Media is like, sabi nga, di ba, nung mga nag-aral ng communications, alam to, na ang tawag sa media ay yung fourth estate, di ba? Kasi di ba yung traditional three estates ng French Republic, di ba, yung ano, rather nung before ng French Revolution, di ba, yung nobility, clergy, tapos yung masses. Mm. Yung fourth estate daw ay yung media, Yeah, which yeah. is a testament to the fact ng importansya niya. But if media will now be like that, na parang meron na siyang kinikilingan, 'di ba dati ang ano, walang kinikilingan, 'di ba? 'Yun ang ano ng 24 oras. Walang Oo. kinikilingan. Very important 'yun eh. Pero ngayon mahahalata mo na eh. And ewan ko pre, I think bunga ito ng phenomenon nung populism. What do I mean? Hindi dahil sa automatic na populist na yung isang media organization. Rather, yung iba sa kanila ay parang to respond to a populist figure dahil hindi nila alam or hindi nila nahanap yung tamang response para maabot yung masa para ma-correct itong populist figure. Inadapt nila yung mismong metodolohiya ng populism, which is very ironic na you have someone denouncing populism but at the same time practicing the very methodology of it, di ba? So bigyan ko na isang sorry, very passionate. Isang Yeah, go. magandang isang halimbawa. Ako hindi na ako masyadong nagbabasa ng mga balita sa Pilipinas kasi nakaka-high blood. Pero minsan marami pa rin, nakikita ko pa rin naman.
Nung nakaraan, eto magiging controversial 'to siguro. Nung sinuspend ng MTRCB yung It's Showtime dahil may mga nagreklamo dun sa isang segment na kung saan parang may bata dun tapos nagkaroon ng inappropriate comments, 'no. So, yun yung kaso. Kaso nung pinublish na sa mga especially sa social media, ang formula na ay parang lumalabas na MTRCB headed by the daughter of Oo, former Senator Tito Soto. oo. Parang ang lumalabas na ay parang persecution, Personalan na, oo. personalan na. Ang akin dun, okay sige sabihin na natin baka naman talaga merong bahaging gano'n. But let's go back to the case at hand. Kasi Oo, pinanood ko yung pinanood ko yung clip. Inappropriate talaga yun. oo. Let's stick to the facts, 'di ba? Yun naman 'Di ba? talaga, eh. Oo. When we are reporting, we stick to the facts. We keep the analysis to ourselves. If we will be asked by competent authorities, by the appropriate authorities, if we will be required or demanded by the public to really provide an analysis or an assessment regarding the matter, we can freely share, no? Exactly. Pero, 'di ba? Yun nga yung point ko eh. If I may just comment somehow, baka i-refute ko ng konti yung statement mo na Mm. ngayon lang ito. And Aha. although may point pa rin, tama. Nire-review ko. Gusto ko sana i-refute totally na parang kinopya lang natin copy paste sa western eh. Pero baka bawiin ko din ang sinabi ko kasi if I'm not mistaken, at least more than 100 years ago, we Mhm. have already mobilized, 'di ba, yung media. Yung Diaryong Tagalog ni Marcelo del Pilar at saka yung La Solidaridad. Pero practically western yung approach. Kasi ang target audience nun is yung elites, eh. Hindi, tsaka ano yun, more on talagang propaganda siya, political propaganda siya. Alam mo na political propaganda yung binabasa mo. Oo, sabagay hindi siya reporting ano, 'Di ba? Yung sa ngayon oo, parang mix tama siya din, ng tama. propaganda, yellow journalism na tinatawag. Tapos mimi-mix mo sa balita na yung facts talaga. I mean, let's just get it straight, 'no? Ako for example, balik tayo dun sa balita na yun kanina. Ako for example, all my life, I like the contents ng ABS-CBN halimbawa. Nanonood ako nung nandiyan pa ako sa Pilipinas, nanonood ako ng It's Showtime. Pero I should not let myself, kung ako yung reporter, I should not let myself be affected by my own personal taste, by my own personal opinions sa Yes, pagbalita yes. ko. Totoo. Kasi parang ganun yung lumabas eh. Kasi At commitment least mo sa yan sa perception ko. commitment mo sa bayan yan, eh. At na your job is something bigger than yourself. Bigger than your beliefs, bigger than your affiliations, bigger than yung sino yung interest ng mga nagpapasahod sa'yo. Totoo yan. Kasi minsan, wala eh. Let's face it eh. Minsan ang content is what certain people just want to hear or read. And it's not only happening in the Philippines. No? Oo, hindi lang. Yung objectivity sana nung fourth estate. No? Kaya nga siya naging fourth estate eh. Kasi there were certain periods in history wherein even the most formidable institutions such as the church, monarchies, governments, fascist governments, they can't really suppress the media fully, absolutely. Ba? Let's go back to history. Talagang, oh Ang yes, unang signs ng isang dictatorship ay yung pagsusunog ng mga libro. So yeah, it's a yeah, form of media. So yeah, ngayon siguro kung ita-translate natin sa modern times, ang unang signs ng isang dictatorship, ng isang tyranny ay yung censorship ng media. Pero at the same time, yun nga, we are not saying na hindi naman kami katulad nung iba na over na parang mga bias yung mga yan, ganyan. But at the same time, yun lang din, ano lang 'to, sharing lang, rants lang namin dun sa mga nakikita namin. Parang parang nagiging iba, parang nagkakaroon ng kulay, parang
baka ano lang, baka yun nga, yung akin dun yung, benefit of the doubt ba para sa akin is that I think it came from a good reason, yun nga, to combat yung populism, but adapting the very same methodology ng populism and furthering your ideological agenda. Oo, if you can't beat them, join them, 'di ba? 'Di ba? Ay, Parang nakakalungkot lang. although two things. Number one, siguro yung if kung meron mang makikinig nito na medyo nandun sa media sector and you feel na parang meron kayo saloobin na contrary dito sa mga pinagsasabi na feel free to reach us out. Pero Send us your voice messages. honest critic namin ito sa nangyayari, 'di ba? Number two, medyo luma na yan nun. Silencing the media, censorship. I think the very sign of the times that we are actually facing right now is not actually silencing the media, no. It's discrediting the media in a different way Yeah. through falsehood. Mhm. The rampant misinformation, disinformation campaigns really hurt or damage the reputation of the Philippine media. Yung rampant data manipulation, yung talaga yung emergence ng false news and false campaigns, false adverts. Tingnan mo pre, atakihin mo lang yung mga traditionally para sa mga Pilipino ba na parang trusted institutions. Yeah, hawak Atakihin mo mo na. yung kanilang, credibility. Media, simbahan in a way, yung academe. Wala na, hawak mo na yung masa. Hawak mo na yung masa, exactly. Correct. And well, hindi ko alam, wala kayong pinapatamaan, pero kung meron mang taong may ganyang political machinery, well, congratulations. Talagang mananalo ka. Isa kang henyo. Yeah, yun lang gusto kong sabihin doon. Even it's not only the masses who grow. And I'd like to stress this point na hindi lang yung malayang sambayanan ang nag-grow. Kahit mga diktador, they Mhm. really have to adapt. They Oo, really yung have iba to nga 'di adapt. ba 'di ba ang mga traditional na mga tyrannies ay walang elections, Yeah. walang ganyan-ganyan 'di ba? Pero ngayon tingnan mo sa Latin Although America halimbawa, sa Latin America meron pa rin. 'di ba? Grabe. Tapos ang tawag pa nila sa mga gobyerno nila ay revolutionary, 'di ba? Oo. It's as if they are, 'di ba, they are projecting themselves to be fighting and working for the people they are actually oppressing, no? Ngayon, they are really growing also. They're adapting to the changes and practically the emergence, hindi na siya emergence kasi matagal siya nag-emerge eh. Yung rampant na na manipulation ng data. Hmm, Manipulation in the sense na altering, yung cognitive shaping, yeah. no? Some few years ago, lahat ng Pilipino klaro sa isip nila na may certain period sa history ng Pilipinas na talagang madilim. Ngayon, ay hindi, baka naman siguro 'Di ba may gano'n na? baka naman bayani si Agbayani, 'di ba? Tapos 'Di tatanggalin mo ba? yung history classes sa high school, 'di Oo. lalong Tapos gagawin mo na siyang yung Gumbursay Madyohan na. ah, and 'di ba parang ang daming nata-touch nito eh. Siguro yung it goes beyond yung ethics ng pamamahayag. Baka siguro yung mismong ethics, yung ethos, yung current ethos natin, baka siguro hindi na natin na napapansin. Paano kasi, tama ka rin doon, pero partly, are they to blame? Hindi. Partly kasi, yung mga quote-unquote trusted institutions natin, they have Mhm. grown entitled and lax na din eh. Actually tama ka diyan Parang, pre. hindi eh. Ano naman kami, we are the pillars of morality, sabi ng mga certain bishops eh. And forever and ever we will always be the voice of God. No. Hindi. Think yun yung naging Oo, 'di ba? trap. Kasi 'di ba imaginein mo until they were ano ba tawag diyan, challenged.
until their authority was challenged by certain personalities. Walang ano eh, walang masyadong unity, no? Well, since we've been discussing certain matters here. At some point in history, there were certain policies which divided more Filipino Catholics than unite them. Particularly yung pagluhod after ng consecration. Oh, mas maano pa Pagluhod. yun. It divided more Filipino Catholics than ever, di ba? Tapos, yung certain policies and talagang may bahid eh, di ba? Yun yung yun yung mga ano ko diyan eh. Yung sa akin lang, we used to be a very traditional institution ng sa atin supposedly or dun sa institution mismo, sa church mismo. Mhm. Magre-rely sana when it comes to moral guidance. Pero what we have over period of a few years, we have so many cases of pastors molesting, abusing children, abusing vulnerable adults. Moral institution ka nga eh. Yun ang nakaano pre, isa yun sa mga nagamit laban sa credibility. I mean, nakakalungkot siya kasi hindi 100% eh. Sabihin natin may 100 na mga pastors, na mga pari. Supposedly Sabihin isolated natin, case siya. ang mga kaso sabihin natin nasa dalawa o Dalawa, isa lang, sabihin di natin ba? marami na, sige, sabihin natin na 10 o 20. Pero shall we discredit the work of the 80 because of that 20? Hindi, ang tanong naman dyan ano yung ginawa ng 80? Yung 80, most of them just simply transferred. Nilipat sa ibang Yun. lugar, hindi That's very inimbestigahan, ano. binayaran na lang, pinatahimik lang yung victims, tapos transfer sa ibang lokal. Ngayon, dahil may ganong klaseng tendency yung taong yun, he ended up abusing more people. Yun naman Diba? yung mali, especially yung sa mga nasa authority. Kasi sila talagang makakaalam yan kaagad eh. Sa kanila nagre-report mga tao eh. Yun naman mali. And also, as I am saying, yun din yung nagamit din laban sa credibility ngayon ng buong institution na. That's true. It's very sad. Alam mo, I've been, well, since naging obsolete na sa akin yung television dito sa Pinas. Hindi na nanonood ng TV eh. So practically reliant na ako sa phone. So for quite some time I have been exposed with Western entertainment. Mhm. Talagang Catholic priests. Yung stereotype, yung stereotyping ng isang Catholic priest is talagang pedophile. Which is Well, nakakalungkot 'di ba? kasi hindi naman lahat eh. 'Di ba? And It's very also, sad, it's very sad. 'di ba? I mean, at tapos pagdating na halimbawa, if isa kang isa kang obispo, isa kang pari na you will denounce kasi parte 'yun ng ministry mo, eh, parte 'yun ng vocation mo, eh. Yung prophetic sa lahat ng mga Kristiyano actually, 'di ba meron sinasabi sa binyag daw tayo yung nakakakuha ng ating Prophetic call, prophetic, yeah, ano 'yun? mission, Prophetic, kingly, kingly and priestly tsaka mission. priestly mission. Yung prophetic mission, yung pagiging propeta, hindi yun panghuhula ng mangyayari sa future. Ang pagiging propeta ay to denounce and announce. You denounce injustice, you announce God's justice. So, sabihin natin, kuwari pari ka o obispo ka na matino, okay? Wala kang ginagawang masama. And part of your mission is to denounce things, denounce injustice. Ang problema ang nangyari dahil discredited na yung institution is that ang nangyayari ay you denounce pero nagagamit laban sa'yo dun sa denouncement mo yung ginawa ng iba. Kaya nagdi-discredit yung mismong institution. You will have to bear eh. Oo. You will have to Hmm. bear. Kasi hindi naman pwedeng goody-goody lang. Good Yun thing. yung yun yung sa simbahan. Sa academe din, nagkaroon din ng mga di ba? Yung tinatawag nga, di ba, sinabi mo nakaraan na epistemic murder. Yan kasi matatalino kasi kayo. Pero alam mo kung Kayo bakit? nakapag-aral. Ang nakikita ko dyan, yung kasi, well, it's a very natural attitude of the academe since time immemorial. Pero yung apparent na inaccessibility of learning or knowledge, yung talagang it's
parang normal lang yung i-gatekeep yung knowledge. Parang hindi eh. Doktor ako eh, masters ako eh. Tapos ako eh. Even here in the Philippines, iba yung treatment natin sa isang taong nakapagtapos ng kolehiyo sa taong nakapagtapos ng Mhm. high school or ng grade school. Sasabihin mo kasi elementary lang, high school lang, 'di ba? It's as if they're lower class ng citizens eh, 'di ba? Pero mind you, putang ina, yung iba dun mas mayaman pa sa atin. Yung iba dun mas wise pa sa atin. Oo, kasi 'di ba parang masyado tayong ano doon sa titles and sa hindi ko alam kung ano bang ano diyan. Siguro well, sa mga susunod na episode special mention na namin nami-miss ka na namin ano, Ma'am Joyce, Prof. Ay, oo nga. Baka Para sa ano, baka next kailangan na natin ng episodes. mga oo, hindi ba imbitahan din natin si Joshua, yung kaibigan ko na Ay, oo, 'di ba? Mag-ano nakakatulong tayo, sa'tin mag-set 'to tayo ng ano. date. Yeah, yeah. Kasi ano, sa tingin ko mga ganitong palalim na at palawak, maganda pa rin makakuha tayo ng ano sa mga experts para tayo din. Oo. Baka kasi may mga viewpoints na tayo na ano, kailangan ding ma-correct, 'di ba? Yeah, Pero yun, exactly. yun yung ano ko dun, yung point ko. Tama ka dun, yung very institutions na naging traditional strongholds ng ating ano, society. From corruption, from ano ba tawag diyan? Yung 'di ba yung traditional na ano sa democracies na check and balances. Yeah, yeah, yeah. Sa Philippine context, para sa akin ay ano ko lang 'to, theory ko lang 'to. Sa Philippine context at least 10 years ago or 5 years ago, well, 10 years ago, sa Philippine context hindi lang siya within the government yung checks and balances Nakakatulong din yung mga institutions like the media, the church, and the academe para Mm, magkaroon ng checks and balances sa gobyerno. yeah, Kaso nga lang ngayon, discredited yung mga ngayon pati sila subject na sila sa ano, mhm, check and balance. Pero ako hopeful ako. Hopeful ako na we grow we're growing yeah, At yun some naman ang point, importante. kagandahan nito, na-shake na itong mga institutions na 'to, we can only hope na they can improve for the better. There are certain major media outlets, you can name it immediately. Nakakalungkot lang na you really have to consider other outlets just to secure objectivity. Mm, Kasi pag ni-review mo yung prism nga nila, clearly they are speaking for somebody else with that kind of interest, no? Na ito yung interest ko and yung interest ko against sa current na administration, for example. O yung interest ko o naman very, kabaliktaran, very, 'no? very, very pro sa administration. So, nasan yung objective na point? Kailangan mong babalansin mo siya ngayon. Mm, Ngayon, lahat babasahin mo na para malaman mo, yun naman pala yung nangyari. kaso hindi yun kasi ano, hindi yun gagawin ng isang pangkaraniwang tao Hindi Precisely. Paano ang kung isang hindi ka naman pangkaraniwang tao, nagki-critique manonood ng isang channel, magbabasa ng isang ano, dyaryo o magbabasa ng isang balita sa isang, social media account, and then that's it, 'di ba? Tapos yun na yung belief mo. Magiging ano na siya, ano ba yan, JTB, Justified True Belief. Magiging Justified knowledge mo na siya. belief. Ngayon sasabihin mo Oo, na, well, classic example yan dito sa bahay. Pag nakanood ng actually alam mo target talaga yung mga algorithms na yan sa social media. Tina-target din talaga yung naka-tailor fit sa mga ano, sa population. oo, yung Example, yung algorithm tatay na ko na yan. mahilig sa mga conspiracy theories and mga news, no? So, the first part of the day, medyo maayos yung mga news, mga outlets yan Then here comes mga hindi naman kilala and unknown sources offering nagiging same level lang yung authority ng news Tapos ngayon biglang Mga ano, magsasabi sa'yo influencers. oo, magsasabi ngayon si Papa sa'yo, "Uy, alam mo ba hindi pala totoong ganito, ganito, ganyan dati. Kuwan lang pala yan, pakulo lang pala yan ng mga ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi naman pala totoong ganito, ganyan, ganyan. Dati pala tayo talagang ano, ganito tayo. Dati pala tayong parte ng isang malaking bansa." Mga gano'n, 'di ba? Parang ngayon naman kung gullible ka.
And it's just sad kasi nagiging gospel truth na yun ngayon. Ngayon, pag Mm. nirefute mo yun, kala mo naman kung sino ka. Di ba? Parang Di ba? Parang ikaw pa masama. tama ka pag nag-correct ka pa kasi pare-parehas naman tayong natututo. Ganun, di ba? And sa tingin ko, yung propagators niyan, meron silang mas malaking siguro, mas malawak they're playing the long game, kumbaga. Pre, So, kasi you are sowing discord. forming minds you are forming culture eh. Yeah, sowing discord. Mhm. Kaya, 'di ba? Even dun sa yung sa script nga ng General Luna, 'di ba? Mas madali pang pagkaisahin ng langit at lupa kaysa sa dalawang Pilipino nag-uusap sa isang bagay, 'di ba? Totoo 'yun eh. Within that topic din pre, kaya ako talaga I am still in favor of the traditional teacher-student relationship, yung classroom setting. What do I mean by this? Kaya linawin mo yan kasi may mga alam din ng Linawin natin. traditional na teacher-student relationship pero kino-condemn 'yun. Oo, hindi kasi I mean we have reached the point na tama naman talagang dapat itigil na para bagang ako yung teacher, ako yung nakatatas, ako yung may alam, kayo yung receiver lang, makikinig lang kayo dyan. Yung teacher dito sa ganitong usapan ay yung mga institutions, media, the church, the academe for example, and other institutions, no? Parang receptor lang kayo ng truths ko. Ngayon, ang philosophy ngayon of education na dinidisseminate sa karamihan ng mga Western countries, kasama ang Pilipinas dahil Western ang culture natin, is the idea of the democratization of the classroom. Na para bagang, ang teacher ay lang siya, animator lang siya, Facilitator lang moderator, ng learning. facilitator. Yung mga bata yung matututo. Kaya hindi ka pwedeng magbagsak ng estudyante kasi no children left behind. That's bullshit. Not hit sa lahat. That's bullshit. Hindi pumasok, isang beses lang pumasok sa buong semester tapos kailangan mong grade ng 70. Kailangan mo ipasa. Diba? Kagaguhan yun, pre. Magre-resign ka talaga kapag ganun eh. Kasi what I am saying is that dapat magkaroon ng healthy na balance na yung, tama yun eh, na dapat yung mga bata, yung masa, ay matuto by their own pace and yung talagang maikanya nila yung natututunan nila. But at the same time, dapat hindi mawala yung authority, moral authority, halimbawa, intellectual authority nung teacher. In this case, yun nga yung mga institutions. So, you empower the masses but at the same time, hindi mo dapat tanggalin yung ascendancy, yung moral ascendancy at intellectual ascendancy itong mga institutions na ito. Kasi pag nawala yun, free for all na to. Anarchy na tayo. Anarchy to. Actually, dun papunta ito kapag hindi talaga ma-regulate yung yung AI. Diba? Ang tagal na nating pinaplano. Dapat pag-usapan natin din pala yung yun. AI, no? Kasi Susunod. it can really do things for you. Like, I'm really seeing demonstrations in the social media. Talagang working wonders is an understatement, but it really works, no? It really works It wonders. works. Ang problema mo lang is that ang dami niyang ethical problems. For example, sa art. Sasabi mo bang yun? Original yun. Kung kumuha lang siya ng algorithm ng mga original artists talaga. And diba? gaano ka-ethical yun na hindi nabibigyan ng credit yung mga artists na yun. Sa naman, sa generation, halimbawa, ng text. May assignment ka. Lagay mo lang dyan. Tapos yun yung ipapasa mo. Is that plagiarism or is that hindi kasi ako anong tawag nila doon? Keywords engineer. Oo, prompt eh. Prompt yan pala. Prompt engineer. I generated the prompt. So I still used my brain, 'di ba? Parang I just wanted a specific result. So I worked hard, quote and quote, no? Nag-isip ako ng igagawing prompt and it should be credited to me. Parang ganun yung dating nun eh. Di ba? Oo, Tapos diba? problematic din yun. Itong pinag-uusapan natin is that of the disinformation, di ba?
Natatandaan mo nung some months ago yung kumalat sa Twitter or X, pangit-pangit ng pinalit na pangalan ni Elon Musk. Sa Twitter yung photo ni Pope Francis na Mm, nagkasuot ng Balenciaga. yung puff, yung Balenciaga na jacket, no? Mukha siyang totoo. Yeah. May mga inconsistencies pa, pero sa unang tingin mo, prima facie, parang siyang totoo. So ngayon, ang danger doon is that when you see it na hindi critical yung pagtingin mo, halimbawa, kadalasan sa atin hindi tayo critical, nag-scroll lang tayo. You may tend to believe it na talaga nangyari yun. Eto mas latest, mas recent, may first hand experience ako dito. 'Pag, itong nagbakasyon ako 'no, so practically, you have more time for yourself, like Mm. you have more leisure time. 'Pag medyo nagtatagal ka na sa pag-scroll ng mga reels, there are certain adverts where iba yung audio and Aha. yet they are putting excerpts ng mga news clippings ba 'yan? Yung mga Mm. nagbabalita for example, ang isang target diyan ng kawawa lagi si Doc Willie Ong. So kung merong Oh, mga kaibigan ni Doc Willie Ong dito, ang daming adverts tungkol kay Doc Willie Ong promoting a certain na food na nakakapayat, food na nakakapagpalaki ng ng ano, ego. ng mga food supplement na nagpapalaki daw ng ng, ano ba 'yan? ng utak, ng mata, Utak. ng Oo, 'di ba? ng pag-ibig. Merong food supplements daw para maging makinis ang balat, pumuti. Tapos may audio siya, kuha na na-engineer na nila yung boses, eh. Pero hindi coherent yung buka ng bibig, Mhm. 'no? Tapos may mga talagang pronouncements. For example, they're using political figures, may mga pronouncements. Hindi ba yung very delikado? Delikado yun, oo. 'Di ba? Kasi isipin mo, tayo, kasi kung tayo makakita nun, we can report, then we can critique, 'di ba? Paano yung katulad ko, like 15 years Casual lang ago na me? yeah. Oo, yung 15 years ago me, parang, ay, hindi pala totoo yung mga desaparecidos, Hindi pala totoo yung yung nabilog ang mundo. 'di ba? Flat pala talaga yung Earth. Patayin kina Magellan. Yun yung mga dangers, and yet they keep they keep rampant. No? They're still rampant, rather unregulated. Unregulated. Yun nga eh. Pero may long-term effects sa isang society, no? Yun Oo, lang. kasi rin hindi natin maalis sa yung reality na ito na yung future eh. Yeah. Pero yun nga, yung ethical concerns. 'Di ba nakarating tayo sa AI? Pero speaking of, ito nga eh, yung AI, kaya rin yan na umusbong lalo ngayon. Nagsimula yan this last year. Simula nung lumabas yung DALL-E 3, I think, or 4. Yung AI generation ng images through prompts. Hindi And then hindi, nasundan just to nung interrupt. GPT-4. Mhm. Oo, just to interrupt. Hindi kasi magiging ganyan ka-advanced na agad yung impact ng AI if yung mga trusted na institutions natin like the media, naging lang din sila talaga. Nanatili silang institution na talagang masasaligan mo diyan. Static. Yeah. Wala, eh, naging partisan. So, kanino tatalo ng tao kapag medyo may bahid ka na, siyempre hindi ka naman yan tatakbuhan agad na, 'di ba? So, yun Kaya din nga yung eh. isang diyan. Grabe, grabe lang yung kailangan nating habulin, 'di ba? Kailangan Hmm. nating i-work out as a society na whole kasi ang kawawa diyan pare yung nasa grassroots, 'no? Mga simpleng That's true, that's mamamayan, true. mga simpleng manggagawa na they're innocently relying, sa wonders ng technology to improve, 'no, yung quality of life, and yet here are these perpetrators nito sowing discord. Naha-hijack yung yung I mean, sabi nga 'di ba ni Heidegger, yung technology in itself ay siya, nakalimutan ko yung German term,
para siyang hammer, 'di ba? Yung hammer ay extension lang ng kamay mo. Yung hammer ay hindi evil, hindi siya good. Depende 'yun kung paano mo siya gagamitin. Kung sa tama mo siya, kung ipampupukpok mo 'yun sa pako para mapagkabit mo yung mesa, well, ginagamit mo siya sa good kasi para doon siya, eh. Pero kung gagamitin mo siya as pampukpok sa ulo ng katabi mo, 'yun na 'yun, eh. I mean, sa modern technologies, it's neither good or bad, it's neither black or white. Nakadepende 'yun sa paggamit natin, and nakakalungkot kasi may mga nagha-hijack nitong mga technologies na 'to to further their own agendas. Totoo yan. Wow, grabe ang haba ng pinag-usapan natin, ano? So, suggestions. Ano ba suggestment ko? Siguro sa akin, ang masasuggest ko lang, maging i-normalize na natin yung fact check. Mhm. Yung ugaliin na natin mag-fact check. Bawa, kung tayo medyo middle-aged na tayo or nandun na tayo sa senior citizens part, well, mga audience naman natin practically, mga bata eh. Pero yung mga Oo. parents ninyo, yung mga ninyo, stay involved sa kanilang social media engagements. Review kung sino yung mga ano yung mga nai-engage nila. Kasi alam nyo, talagang sila, prey talaga sila ng mga perpetrators ng misinformation, tsaka ng mga scams, phishing, every form ng social media evils. Dati social evils lang eh. Ngayon social media evils na eh. So yun, ugaliing mag-fact check. Ibig sabihin ng fact check, hindi lang naman pumunta ka sa isang website o isang page na nakasulat na fact check yung pangalan nila. If you have read an article, then it has really strong opinions, una review. Look at who wrote it. Who wrote it? Ano yung mismong company, no? Kasi meron na yung prejudices, no? Yung company, who wrote it, then you try to in your spare time, kung may time ka naman, since nagbabasa ka, ibig sabihin may time ka. Try to review anong profile nung nagsulat. Then, compare notes. Compare the news article, same news article with other writers, with other companies, how they presented the news, how they presented the analysis. Trust me, it will not only enrich your understanding of a certain event, it will also improve your character, no? And your personality. Mas maging objective ka. At some point, you can apply it also in your day-to-day experience. Like, kapag meron ka ng marinig na hearsay o chismis tungkol sa isang katrabaho mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, you will not easily believe it. You will have to investigate muna. Then eventually, magiging attitude mo na yun, magiging habit mo na. And ikaw, magiging in yourself, sa sarili mo. You'll become an agent of truth. You'll become an agent of change. So, medyo lifetime assignment ulit. Yan ang ginagawa ko din lately. Nung itong mga medyo na yung mga bali-balita kung saan-saan Non. Ako, ang suggestment ko, nabanggit na ni Russell yung sa fact-checking, double-checking kung sa doktor nga tayo, 'di ba? Naghanap tayong second opinion. So, ganoon din sa pagbasa natin sa nare-receive nating mga balita or opinions. We try to balance it, counterbalance ba. Sa akin naman, ang aking suggestment is more para dun sa mga magko-correct. I mean, yun nga, sabi ni Russell kanina, ang audience natin dito sa tamang usapan ay, teka, andito yung analytics. Sabi dito, 23 to 27 years old ay 79%. Tapos meron tayong 20% na 28 to 34. So, kung magko-correct kayo especially sa mga kasi aminin natin sa mga mas nakakatanda na mas vulnerable sila sa disinformation, phishing, sa mga ganitong mga modus operandi ba. When we correct, let's try to correct the correct way, di ba? Kasi minsan, paano ba mag-correct in the wrong way?
yung magko-correct ka na parang lumalabas na ako yung tama, ikaw yung mali, so bobo ka. Minsan kasi ganun eh. Minsan Oo. ganun lumalabas. Ako lang may alam. Wala 'Di kang alam. ba? Ito mga halimbawa, di ko napapangalanan po, pero may isang para sa akin very good movement nitong past few years na na-discredit kasi yung mismo niyang mga members, yung mismo niyang mga followers, ang naging attitude ay parang, ay kasi yung supporters nitong kabila ay ano, mga bobo, mga ano, naniniwala kayo diyan, wala kayong alam. 'Di ba? Wag tayong maging wag yung attitude natin na parang elitist na, okay kasi ako yung may alam, ikaw lagi kang biktima ng conspiracy theories, Oo. ikaw biktima ka ng disinformation, so Makinig ka sa akin. makinig ka sa akin kasi ano ka, kawawa kang nilalang. Hindi gano'n. We respect the people. Kasi at the same time, although naging victim sila do'n, but they still are human beings worthy of dignity. So, we correct respectfully, 'di ba? Na, teka po, yan pong binasa ninyo, tingnan natin kasi baka ano, tingnan natin kung anong sabi dito sa kabila, tingnan natin kung paano ba talaga yung nangyari kasi baka masyado lang yang ano, nagte-tend sa iisang opinion. 'Di ba? I mean, kanya-kanyang style 'yun kung paano natin gagawin 'yun. Pero 'yun lang, to correct in the correct way para hindi ma-disenfranchise. Kasi I think, pre, maraming mga tao na when they are corrected, they know immediately that they are wrong. But when you come to them wrongfully, they will not admit that they are wrong. Magiging stubborn ng mga tao at mas lalo silang maghahawak doon sa opinion na yun. Mas magiging buo yung kanilang paniniwala dun sa opinion na yun. And wala, you will just do the contrary to what you are willing to do, di ba? To correct them. So hindi mo sila mako-correct kasi tinakot mo na sila dun sa correct way. 'Di ba? Kung naintindihan niyo pa yung mga pinagsasabi ko. Oo, Yun yung aking ano, kumbaga adjustment. tama din. Kumbaga intimidated na sila dun sa naman tama, 'di ba? Siguro ano, to make it more practical, if I may nun, parang, 'di ba sabi ni Lennon nga, 'di ba, you practice prudence, 'no? Ang sa tingin kong practical diyan, halimbawa may sinabi siya sa'yo, halimbawa, tito mo for example. Alam mo ba hindi pala nangyari yung ano, ganitong event nung 1970s something ganyan, 'di ba? Tapos tatanungin mo siya, 'di ba? Tanungin mo siya, sino nag-report or saan mo napakinggan? Socratic Dito, method, no? dito sa ganitong ano, sa ganitong page. Mhm. Meron ka bang ano, may iba pang bang pages na nagsasabi na same? Mhm. Sabi niya, meron naman siguro yan. Meron naman. Kasi ano pala yun eh. Yun naman ang totoo nangyari. Alam mo, yung mga sinasabi sa media, hindi yan totoo. Siyempre, babalik mo yan. Pero yung media dati, ganun ba yung attitude nila? Diba dati ang media kakampi ng tao yan? You establish yung tama, Socratic method. Yung meiotics di ba? Oo. You make the person claim ownership of the knowledge. Kasi yun nga yung bagay na meron yung false news eh. Yun yung bagay na meron yung disinformation. Nag-e-empower sila in a wrong way ng mga simpleng tao na binibigyan sila ng access sa knowledge na supposedly, yun ang claim nila, meron dapat ang tao. Ngayon, wala nga eh. So, i-reverse mo yun. Ang point lang dyan, you allow yung kausap mo, ka-dialogue mo, to reach yung, ano yan, knowledge of the truth in his own terms, in her own pace, in her own style. Mhm. Masakit sa tenga, lalo na sa mga traditionalists or sa mga talagang preachers ko no, na
Hindi, dapat absolute tayo. Hayaan mo sila maimpyerno. So, by the way, yung next topic natin naman, ganitong setting pero apologetics naman and Sige, 'di maganda ba? yan, oo. Evangelization versus Sa pure Christianity naman. apologetics lang. Oo. Kasi gano'n, yung iba na tao ngayon, eh. Hindi natin madi-deny 'yun, hindi natin puwedeng kontrolin 'yun. Dati kasi, ako lang may kilala kay Jesus Christ, eh, mga ano kayo, heathens. Heathens, yeah. Eh, hindi na gano'n, 'no? Language pa nga dati, di ba, non-believer, di ba? Which is mali daw, sabi sa missiology. Mas masakit pa infidels, 'di ba? Di ba? Infidels. So 'yun, we hope na nakapagdulot na naman kami ng isang gabi o isang umaga na mapapatanong ka na naman sa mga bagay-bagay, kaibigan. At sana kung patuloy ang pakikinig, huwag ka sana magsawa and feel free to reach us out sa aming mga socials and sa aming email, tamang usapan podcast dot at At gmail.com. Tapos meron kaming website na wala naman dumadalaw pero na meron pa hindi rin na ano na-update. at hindi na-update pero yung active yung upload nito sa major platforms na may Mhm. podcast. Spotify, Google, Apple Podcasts. Lagi niyong mapapakinggan at nagbabalik naman na kami. So, asahan namin kayo ulit sa susunod na linggo para sa isa na naman nating talakayan. Kaya muli, ako po si Russell. At ito naman po si Lennon. At kami nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa Tamang Usapan. Usapang may tama. Yan. Yan. Good night.